Hello viewers! Welcome back sa aking YouTube channel. I'm your REE Board Exam Buddy, Prince Ian F. Cruz, and I'll be your lecturer for today's video. So sa video na to, i-continue natin yung ating plane and solid geometry series and nandun na tayo sa parts ng circle. So sa part na to ng circle, i-discuss natin yung mga theorems regarding circles. Then i-apply natin siya sa problem solving. So may mga unique theorems kasi tayo guys pagdating sa circle. Lalo na pag involve yung mga lines, angles, may mga special relationships sila. Halimbawa, meron tayong dalawang chord sa circle. So, yung chord na yon nag-intersect. Sabihin natin, nag-intersect sila sa point na to. Point E. Tapos sabihin natin, ito ay, yung unang chord ay chord AB. Then, yung pangalawang chord ay chord CD. So, meron tayong dalawang chords na nag-intersect at an interior point sa circle. Ang isang chord, halimbawa ito, 'di ba meron siyang segment AE at segment EB, nahati siya sa dalawa dahil sa intersection point. Pag daw pinag-multiply mo 'yon, equal daw siya. Pag pinag-multiply mo din yung dalawang segment na na-form sa kabilang chord, which is yung CD at yung ED. CE at ED pala. Ayan. Pag daw may nag-intersect na dalawang chords at an interior point, yung dalawang segment na na-form sa isang chord, pag pinag-multiply mo sila, equal siya sa pag pinag-multiply mo din yung dalawang segment na na-form sa kabilang chord. So, theorem yan sa circle. Yan yung ating first theorem. Next theorem naman tayo. Pag daw meron kang second line, pag sinabi nating second line, ini-intersect nila yung circle at 2 points. 'Di ba kapagka tangent line, 1 point lang 'yun, 'di ba? Ganyan. Ito tangent line 'to kasi isang beses na lang tinamaan yung circle, eh. Pero 'pag dito, second line na yung tawag diyan kasi dalawang points niya nang natamaan yung circle. So, sa theorem number 2, second lines naman yung involved. Yan. So, meron tayong dalawang second line. Nag-intersect naman sila ngayon at an exterior point. Sabihin natin, point E pa rin. Sabihin na natin na yung points of intersection niya sa circle ay pangalanan nating point A tas point P. Tapos yung kabilang chord naman, point C and point D. Meron tayong theorem dito. Sabi, pag daw kinuha mo yung length ng entire second line, sabihin natin AE, tapos minultiply mo siya sa external segment ng second line na yan, pag sinabing external segment, yung part lang na nasa labas ng circle, which is yung BE. Or sabihin natin EB na lang. Ay, hindi, sige, BE. Equal daw siya sa kabila din. Pag kinuha mo yung second line, CE, tapos minultiply mo ulit siya sa external segment nung second line na yon, which is yung DE, equal sila. Another theorem naman ito, guys. Ang kinaibahan niya sa kanina, external point yung involved dito. So, kung mapapansin nyo guys, equal lang din siya sa kanina. Equal lang din yan eh. Nagkabaliktad lang yung letter. Pag mga segment naman guys, okay lang kahit pagbaliktaran mo yung letter. Equal lang yan. So, para ka lang nagkabisakan na ng formula ng dalawa, di ba? Kinabisado mo lang yung unang theorem, nakabisado mo na din yung pangalawa. Para lang din siya yung una, pero parang yung hinatakbo lang siya palabas. Tapos naging exterior point na siya. So, parang ganun lang din siya guys. So, dito sa interior point yung involve natin sa theorem number 1. Tapos dito naman sa pangalawa, exterior point. So, next theorem naman natin. So, i-keep ko muna to kasi siya yung somehow may relationship sa theorem number 3 natin. So, paano naman kung meron tayong isang secant at isang tangent? Tapos yung isa tangent, ayan. So, sa secant, dalawa yung intersection. Tapos sa tangent, isa lang. So, pangalanan natin yung point. Sabihin natin, AB pa din.
tapos ito yung E, tapos ito yung C. So, dito, ganun pa din, the product of the length of the second line. Pag sinabi nating length ng second line dito guys, yung AE yun. Pag binultiply mo siya sa external segment, which is yung BE or yung part na nasa labas, equal siya sa square ng length ng tangent line. So, equal siya sa square nito. So, ang nangyari dito guys, parang eto lang yung palatandaan ko. Etong CND sa theorem number 2 natin, parang kinompress mo lang sila. Parang kinompress mo sila hanggang sa nag-meet sila dito. Hanggang sa naging iisang point na lang sila. So, kapag iisang point na lang sila, parang sinalang din to, di ba? So, parang dalawang beses mo silang minultiply sa isa't isa, nag-square sila. So, yun. Yung CND, parang naging isang point na lang sila na nag-meet at naging C na lang. So, yung CE mareretain, tapos yung D magiging C na din. So, kaya siya naging square. Kaya kumbaga parang way of palatandaan ko lang yun. So, yan yung ating theorem number 3. So, kapag meron tayong isang second line, tas may isang tangent line. So, sa theorem number 4 naman tayo, dito naman, tanggalin natin si second. Meron tayong tangent line. Sabihin natin point C. Every tangent line sa circle ay perpendicular sa radius ng circle drawn sa point ng tangency. Diba ito tinatawag natin na point of tangency. Mag-drawing ka daw ngayon ng radius. So, ito yung center. Pag sinabing radius, from center to any point on the circle. So, kapag daw nag-drawing ka ng radius through the point of tangency, so ito yung radius na dinrawing mo, yung radius mo daw at yung tangent line ay perpendicular sa isa't isa. Meaning na they form a 90-degree angle with each other. So, theorem number 4 yan. Theorem, so meaning lagi yang totoo. So, kapag mayroon ka daw tangent line, nagdrawing ka ng radius through the point of tangency, the radius and the tangent line are perpendicular to each other. So, next theorem naman tayo. Ito, recall lang naman to. Dahil na-discuss ko na to sa mga nakaraang video. So, kapag meron tayong inscribed angle, meaning yung vertex ay nandoon sa circle mismo or sa circumference ng circle, inscribed angle to, di ba? Ito yung tawag natin. Tapos, meron ka daw central angle naman. Pag sinabi central angle, yung kanyang vertex ay nasa center ng circle. Yeah. So, kapag daw pareho ng endpoints ilang dalawa, itong inscribed angle and central angle, meron silang relationship, di ba? Na yung central angle ay equal sa twice ng inscribed angle. So, palaging mas malaki to kasi nadodoble siya. I mean, obvious naman guys sa drawing, di ba? Mas malaki yung pag-open ng theta 2. Kaya ko na-recall kasi meron pa tayong isang theory na hindi ko na-discuss before. What if meron tayong dalawang same inscribed angle? Meaning, ito yung kanyang endpoints, tapos yung kanyang vertex, sabihin natin ito, sabihin natin this is theta 1, tapos yung isa pang inscribed angle, ito naman yon. So, ito yung isa, ito yung pangalawa. So, kapag ganyan na magkaiba yung vertex nga nila, pero pareha sila ng endpoint. Endpoints ito, endpoints niyan, pareho. Equal lang daw yan ng length, ay ng measurement. So, another theory yan sa circle, na kapag pareho yung endpoints ng dalawang inscribed angle or kahit maraming inscribed angle, basta same yung endpoints nila, equal lang lahat yon ng angles. So, yan yung mga important theorems natin sa circle na na-encounter natin sa mga board exam problems.
So, ayun. So, yun muna yung ating discussion. Next video, dun tayo mag-discuss ng maraming theorem, ay ng maraming problem kung saan i-apply natin yung mga na-discuss natin ngayon. So, yun lang guys. Don't forget to like and subscribe and mag-comment ng mga topics na gusto nyong i-discuss ko sa mga future videos. So, yun lang guys. See you on the next video.